Alright guys, Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei. Natalo tayo rito 84-91. And tinalo tayo ng Chinese Taipei after 12 years. So last 2013 pa nila tayo huling tinalo. Ang masasabi ko rito ka basketball, ito yung game na kaya sana natin, no? Kaya nating manalo. Ito yung ina-expect natin na game na mananalo tayo. Pero hindi natin naasahan na tatalunin tayo nitong mga Chinese Taipei. Dalawang factor yung nakita ko rito mga kabasketball sa pagkatalo nitong ating Gilas Pilipinas. Una, yung pressure defense. Hindi natin maikakaila na talagang maganda yung depensa nila. Yung kanilang pressure defense, nagkaroon tayo doon ng maraming error, turnovers. Hindi natin nahahawakan na maayos yung bola at lagi tayong naiistilan ng kalaban. Pangalawa, hindi rin epektibo yung ating mga outside shooting, hindi pumapasok yung ating mga tira. Hindi nag-step up dito yung ating mga locals at si Brownlee lang yung nakita natin na gumagawa. So sa nakita natin, ginaya lang ng Chinese Taipei yung depensa ng Lebanon at Egypt doon sa Qatar International Tournament, and possibly baka ito rin yung kopyahin itong New Zealand para talunin tayo this coming Sunday, yung kanilang pressure defense. So hindi pwede ang kabasketball, hopefully mag-step up yung ibang mga local. At sana mas lumawak pa yung rotation dahil nahalata natin na halos 6-man or 7-man rotation lang yung ginagamit ni Coach Tim Ko na player. At hindi rin magawa ng mga players yung laro nila, hindi sila makadiskarte ng sarili dahil nga na may sinusunod na sistema, which is hindi pa kapado ng ibang player gaya nitong si AJ Edu, although maganda naman yung kanyang pinakita. Hopefully sana makonsider may review yung rosters ng ating Gilas, magkaroon ng adjustment at mag-step up yung mga local natin this coming Sunday against New Zealand. So yun lang mga ka-dribble. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Dribble Down.